Steve Kerr at DeAnthony Melton. May papalit na kung sakaling umalis sa Warriors. Kendrick Perkins may matinding tirada sa front office ng Warriors. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. At kung Warriors fan ka, siguraduhin mong tapusin ang video na ito. Tara himayin natin isa-isa. Unahin natin, bakit ba sobrang big deal kung mawawala si Melton? Si DeAnthony Melton ay hindi superstar, pero siya yung tinatawag nating glue guy, player na ginagawa ang lahat. Depensa, scoring, hustle, kahit walang spotlight. Last season, nag-average siya ng around 12 points per game, may rebounding, may assists, at higit sa lahat, consistent. Isa siya sa mga dahilan kung bakit naging balanced ang rotation ng Warriors. Habang sina Stephen Curry at iba pang stars ang umaatake, si Melton ang nag-aayos ng depensa at tempo. Ngayon, dahil sa player option niya, may malaking chance na umalis siya para sa mas malaking kontrata. At doon nagsisimula ang problema. Kapag nawala si Melton, hindi lang basta player ang mawawala ang balance ng team. At tandaan, hindi ganun kaluwag ang salary cap ng Warriors. Hindi sila basta-basta makakakuha ng kapalit na parehong level. Kaya ngayon, napipilitan silang tumingin sa mas murang options. At isa sa lumulutang na pangalan is si Matisse Thybulle. Pero ito na ang tanong, sapat ba siya? Si Matisse Thybulle ay kilala bilang isa sa pinaka-underrated defenders sa NBA. Kung depensa lang ang usapan, walang problema. Kaya niyang bantayan ang best players ng kalaban, mula guards hanggang wings. May steals, may blocks, at mataas ang basketball IQ sa defensive end. Perfect sana siya sa sistema ng Warriors na nakafocus din sa switching defense. Pero, may malaking pero sa offense, dito nagkakaproblema. Si Thybulle ay hindi kilala sa scoring. Mababa ang points niya per game at hindi rin consistent shooter. Ibig sabihin, kapag siya ang nasa court, posibleng iwan siya ng depensa ng kalaban. At sa modern NBA, delikado yan. Lalo na kung gusto mong suportahan si Stephen Curry, kailangan mo ng players na kayang mag-score o kahit spacing man lang. Kaya kung ikukumpara mo, Melton ay balance player, Thybulle ay defense specialist lang. Kaya ngayon, ito na ang pinakamahalagang tanong. Kung si Thybulle ang papalit kay Melton, upgrade ba ito o downgrade? Kung depensa lang ang pag-uusapan, pwede mong sabihing upgrade pa nga. Pero kung overall impact, malaking downgrade dahil mawawala ang scoring, playmaking at versatility na dala ni Melton. At sa isang team na gustong mag-contend, bawat piraso mahalaga. At ngayon lumalabas ang isang pangalan, Billy Donovan. Isang coach na dating champion sa college basketball kasama ang Florida Gators, dating coach ng Oklahoma City Thunder, at recent coach ng Chicago Bulls. Ang narrative ngayon, naghihintay lang daw siya ng opportunity sa Warriors. At honestly, sino bang coach ang tatanggi kay Stephen Curry? Isipin mo, isang top 10 all-time shooter, isang culture-changing franchise, at chance na maging championship coach. Parang dream job, di ba? Pero dito nagiging complicated kasi experienced si Donovan. Pero pag tinignan mo yung NBA resume niya, walang playoff series win in recent years. Bulls, 1 playoff appearance lang in 6 seasons. Mixed success sa OKC kahit may superstar roster. At ngayon ang tanong, kaya ba niya hawakan ang win now pressure ng Warriors? Kasi ang Warriors hindi rebuilding team. Hindi ito developmental project. Ito ang team ni Curry habang nasa huling elite years niya. At dito papasok ang biggest risk. Kung mali ang coach hire, posibleng masayang ang last prime years ni Curry. Hindi lang talent ang usapan dito. System ang problema. Ang Warriors system under Kerr, motion offense, ball movement heavy, read and react basketball, walang dominant isolation dependency. Ngayon, si Donovan, mas structured, mas traditional, mas controlled offense. So ang tanong, magfi-fit ba si Curry sa bagong system? O babaguhin ba ng system ang identity ng Warriors? Kasi kung mababago yon, hindi na siya Warriors basketball na kilala natin. Let's be real, kung si Donovan ang kukunin, experienced, calm coach, proven leader. Pero eto ang downside, hindi siya proven championship level NBA coach. Walang recent deep playoff success. Questionable adjustment sa superstar-driven system. Kaya ang real question, gusto ba ng Warriors ng stability o gusto nila ng championship ceiling? Kasi dalawang magkaibang direksyon yan. At ngayon, ayon kay Perkins, hindi siya natuwa sa naging desisyon ng Warriors pagdating sa kanilang roster moves. Ang pinaka-main issue,
mas pinili raw ng Warriors na i-develop at bigyan ng tiwala si Podziemski kaysa kay Kuminga. At para kay Perkins, malaking pagkakamali ito dahil si Kuminga ay may superstar potential. Isipin mo yan, athletic, malakas sa depensa, kayang umiskor, parang complete package na pwede mong i-build para sa future. Pero sa kabila nito, parang hindi siya nabigyan ng sapat na pagkakataon sa sistema ng Warriors. Dito na pumapasok ang mas malalim na problema, ang sistema ni Steve Kerr. Alam naman natin na ang Warriors ay nakafocus sa kanilang championship core, sina Stephen Curry, Draymond Green at ang buong dynasty culture nila. Pero ang tanong, may lugar pa ba talaga para sa mga batang player tulad ni Kuminga? Ayon kay Perkins, parang hindi raw nakita ni Kerr ang tunay na potential ni Kuminga. At dahil dito, napilitan ng Warriors na mag-move on na ngayon ay mukhang pinagsisisihan na nila. Ngayon, tingnan natin ang epekto nito sa Warriors. Sa kasalukuyan, ang team ay nasa isang alanganing sitwasyon. Hindi na sila yung dominanting championship team dati, pero hindi rin sila fully rebuilt. Parang nasa gitna sila. Tinatawag nga itong basketball purgatory. Habang tumatanda ang core nila, wala silang malinaw na next superstar na papalit. At kung si Kuminga sana ang sagot doon, ibig sabihin baka pinakawalan nila ang future nila. Pero fair din naman pag-usapan, hindi rin kasalanan ni Podziemski. Siya ay nagpe-perform, nagbibigay ng effort, at ginagawa lang ang role niya. Ang tunay na tanong dito ay hindi Podziemski versus Kuminga, kundi nagamit ba ng Warriors ng tama ang talent na meron sila? Kasi minsan, hindi sapat na may potential ang player. Kailangan din ng tamang system, tamang coach, at tamang opportunity. At dito na naging matindi ang sinabi ni Perkins. Sinabi niya na may dapat matanggal sa Warriors organization. Grabe, di ba? Hindi lang simpleng criticism, kundi parang sinasabi niya na may malaking pagkukulang sa decision-making ng team. At kung totoo yon, posibleng ito na ang simula ng pagtatapos ng Warriors dynasty as we know it. Kaya ngayon, tanong ko sa inyo mga kabasketball, tama ba ang Warriors na piliin si Podziemski over Kuminga? O ito na ang biggest mistake nila sa modern era? Comment nyo sa baba. Gusto kong marinig ang takes nyo. At sa dulo ng lahat, hindi lang ito tungkol kay Kerr, hindi lang ito tungkol kay Donovan. Ito ang totoong usapan. Ano na ang future ng Warriors dynasty? Dahil kung si Kerr ay aalis at si Donovan ang papalit, ang ibig sabihin lang nun, transition era na, hindi na guaranteed championship contender, at posibleng soft rebuild na disguised as contending team. At ngayon, ikaw ang tatanungin ko, kung ikaw ang Warriors front office, si Billy Donovan ba ang kukunin mo para ipagpatuloy ang legacy ni Curry? O maghahanap ka ng mas risky pero mas mataas ang ceiling na coach? Peace out!